Nang sakupin ng Espanya ang Pilipinas noong taong 1565, agad nilang itinatag ang isang pamahalaang kolonyal upang pamahalaan ang kapuluan. Ang pangunahing layunin ng pamahalaang ito ay ang pagpapalawak ng kapangyarihan ng Espanya, pagpapalaganap ng Kristyanismo, at pagkakaroon ng kontrol sa kalakalan sa Asya. Sa pinakataas ng pamahalaang kolonyal ay ang hari ng Espanya. Ngunit dahil malayo ang Pilipinas, ang kanyang kapangyarihan ay isinasagawa ng Gobernador General. Siya ang pinakamataas na pinuno sa kolonya at may hawak ng kapangyarihang ehekutibo, legislatibo, at hudisyal. Kabilang sa kanyang tungkulin ay ang pagpapatupad ng mga batas, pamumuno sa hukbong sandatahan, at pangangasiwa sa kalakalan at pananalapi. Malaki rin ang impluwensya ng simbahan sa pamahalaan. Madalas, ang mga praile ay nakikialam sa mga desisyon ng pamahalaan at may kapangyarihang espiritual at politikal. Ang simbahan ang namamahala sa edukasyon at naging instrumento sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Upang mas mapadali ang pangangasiwa sa mga Pilipino, itinatag ang encomienda system kung saan ang mga enkomendero ay binigyan ng karapatang mangolekta ng buwis at magpatrabaho sa mga katutubo. Kalaunan ay pinalitan ito ng pagbabayad ng tributo o i-servicios o sa pilitang paggawa na naging pabigat sa mamamayan. Sa antas lokal, hinati ang mga bayan at lalawigan na pinumunuan ng mga gobernadorsilyo at kabeza de barangay. Karamihan ay mula sa mga prinsipalya o mga piling Pilipinong pamilya. Ginamit sila ng Espanya upang madaling mapasunod ang mga katutubo. Bagamat, may naidulot ang mga pagbabago tulad ng pagbubukas ng edukasyon, pagpapakilala ng Kristyanismo, at pag-usbong ng kalakalan, higit na naramdaman ng mga Pilipino ang pang-aabuso at pagsasamantala. Ang mabigat na buwis, sa pilitang paggawa, at kawalan ng karapatan ang nagtulak sa mga pag-aalsa at sa huli ay naging daan tungo sa revolusyon at paghahangad ng kalayaan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!